Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ako'y nakatayo sa gilid ng lumang tulay. Ang malamig na hangin ay sumasalubong sa aking mukha. Nakatingin ako sa agos ng ilog sa ibaba, tila iniisa-isa ng tubig ang mga alaalang pilit kong nililibing. Kung titingnan ako ng sino man sa sandaling iyon, baka isipin nilang ako'y isang ordinaryong babae na nagmumuni-muni sa buhay. Pero hindi nila alam na sa likod ng tahimik kong itsura, may nakatagong kwento na hindi ko kailanman pinangarap ikwento. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Sa mga mata niya, ako'y perpekto, ang babaeng hindi kailanman nagkamali. Pero mali siya. Kung alam lang niya kung ano ang tunay kong pagkatao, kung ano ang mga kasalanang bumabalot sa nakaraan ko, tiyak na magbabago ang tingin niya sa akin. Kaya ginawa ko ang tanging alam kong paraan para protektahan ang sarili ko. Niloko ko siya. Ang sakit na naramdaman ko noong ginawa ko iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na unti-unting humihiwa sa puso ko. Nagsimula ang lahat noong isang gabi sa ilalim ng parehong langit na ito. Magkasama kaming nakaupo sa beranda ng bahay niya habang pinapanood ang mga bituin. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa akin, mahigpit ngunit malambing. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang kanyang pagmamahal, ang klase ng pagmamahal na handang magpatawad sa lahat, kahit ano pa iyon. Pero hindi ko magawang sugalan ang paniniwalang iyon. Ang sekreto ko ay masyadong mabigat para sa kanyang mga balikat. Alam mo ba kung gaano kita kamahal, Mara? Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng pagtitiwala. Tumango ako, pilit na ngumingiti, ngunit sa loob-loob ko, ang takot ay bumubulong. Paano kung malaman niya? Paano kung malaman niyang ang babaeng mahal niya ay hindi ang perpektong imahe na iniisip niya? Paano kung malaman niyang ang pangalan kong Mara ay hindi ang tunay kong pangalan? Bago ko pa mapigilan ng sarili, sinabi ko ang kasinungalingan. Hindi ko kayang ibigay ang hinahanap mo, Adrian. Bigkas ko, ang mga salita ay malamig at hindi akin. Hindi kita mahal, ang ekspresyon sa mukha niya ay parang isang baso na nabasag. Una, gulat, pagkatapos, sakit. Tumayo siya, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang sinasabi mo, Mara? Hindi ka ba seryoso? Ang bawat segundo ay parang isang malupit na parusa, pero pinilit kong panindigan ang kasinungalingan. Oo, seryoso ako. Hindi kita mahal, hindi kita kailanman minahal. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon, pero alam kong kailangan ko. Kung hindi, maaaring matuklasan niya ang nakaraan ko. Ang nakaraan na puno ng dilim na hindi ko kailanman gustong balikan. Ang nakaraan na may kinalaman sa isang krimen na hindi ko sinasadyang masangkot, isang kasalanang nagpilit sa akin na magtago sa ilalim ng ibang pangalan. Ang nakaraan na nag-iwan sa akin ng isang sikreto na maaaring sumira sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin ngayon. Umalis si Adrian ng gabing iyon. Hindi siya nagtanong pa. Hindi siya nagpilit pa. Ang sakit sa kanyang mga mata ay sapat na upang magpatunay na sinira ko siya. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ko ang mundo ko na unti-unting bumagsak. Pero kailangan kong gawin ito. Mas mabuti na ang masaktan siya ngayon kaysa malaman niya ang totoo. Lumipas ang mga araw at akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y ligtas na ako. Ngunit isang gabi, habang nasa loob ako ng aking apartment, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa labas. Sa unay inakala kong kapitbahay lang iyon, pero nang tumahimik ang paligid, napansin ko ang isang anino sa ilalim ng pintuan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino iyon? Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ang seradura. Nang buksan ko ang pintuan, tumambad sa akin si Adrian. Ang mga mata niya'y puno ng tanong, ngunit may kakaibang determinasyon. Hindi ko alam kung paano niya ako natunton, pero narito siya. At sa sandaling iyon,
Alam kong hindi ko na kayang tumakas. Mara, bulong niya, ang boses niya ay mabigat. Hindi kita basta-basta iiwan. Alam kong may dahilan kung bakit mo sinabi ang mga bagay na iyon. Anong tinatago mo? Napatigil ako. Ang mga salita niya ay parang isang karayom na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Pero bago pa ako makapag-isip, narinig ko ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo. Ang tunog na iyon na tila isang halimaw na nagbabantang lunukin ako ng buo. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad ako sa makipot na eskinita. Ang bawat yapak ko ay parang martilyo sa aking dibdib, nakakapanginig ng laman. Sa likod ng mga lumang dingding, naririnig ko ang mga patak ng tubig mula sa sirang gripo, ang tila malungkot na alingaw-ngaw ng mundo. Hindi ko alam kung bakit ako narito, kung bakit pinili kong harapin siya ngayon. Pero alam ko, hindi ko na kayang patuloy na magtago. Nang marating ko ang dulo ng eskinita, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng higit sa sarili ko. Sa kabila ng dilim, ang mga mata niya ay puno ng tanong, ng sakit, ng pagdududa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng iyon. Ang bawat hakbang patungo sa kanya ay parang paglalakad sa gilid ng bangin. Bakit? Tanong niya agad, walang paligoy-ligoy. May bigat sa boses niya, tila bawat salita ay may kasamang hampas sa puso. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang ginawa ko. Ang pagkasira namin, ang kasinungalingan ko. Adrian, tinig ko, bahagyang pabulong, parang nagmamakaawa na huwag niya akong pilitin. Pero hindi siya nagpatinag. Lumapit siya sa akin, ang mga kamay niya nakaklench, ang panggay mahigpit, malapit na malapit siya sa akin. Amoy ko ang halimuyak ng kanyang pabango, pero sa halip na magbigay ng comfort, parang laso nito sa hangin. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Sinabi mo sa akin na walang iba. Pero bakit ko nalaman? Naputol siya. Hindi niya magawang tapusin ang pangungusap. Ang sakit ng kanyang damdamin ay halatang halata sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma. Hindi ko alam kung kaya ko pang humingi ng tawad. Ginawa ko to para protektahan ka, sagot ko, pilit hinahawakan ang kanyang braso. Pero umatras siya, parang nilalason siya ng bawat galaw ko. Adrian, hindi mo naiintindihan. Kung nalaman mo kung ano talaga ako, masisira ka. Hindi ko kayang makita kang masaktan. Protektahan ako o protektahan ang sarili mo? Sumbat niya. Ang boses niya ay puno ng galit, pero sa ilalim nito, naroon ang pahiwatig ng pagkawasak. Ang Adrian na nasa harap ko ay hindi na ang lalaking minahal ko. Siya na ngayon ang produktong dulot ng kasinungalingan ko. Napalunok ako, pilit kinakontrol ang mga luha. Hindi ko dapat ipakita ang kahinaan ko. Hindi ko dapat ipakita sa kanya ang buong katotohanan. Pero nararamdaman kong malapit na akong sumabog. Hindi ko na kayang pigilin ang lahat, ang mga alaala, ang mga lihim, ang mga kasalanan. Hindi mo naiintindihan, Adrian. Kung nalaman mo ang totoo, hindi mo ako kayang tanggapin, hindi mo ako kayang mahalin, kaya nilayo kita, kaya niloko kita. Ang bawat salita ko'y parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Alam kong nasasaktan siya, pero wala akong ibang paraan. Wala akong ibang magagawa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang tinatago mo? Sino ka ba talaga? Tanong niya, ang bawat salita'y pilit hinuhukay ang lihim na matagal ko nang kinukubli. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung kaya ko pang ipagtanggol ang sarili ko. Muli kong narinig ang alingaw-ngaw ng sirang gripo sa eskinita, ang malamig na hangin na humahaplos sa balat ko. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat, ang nakaraan, ang mga kasalanan, ang mga bagay na pilit kong nililibing sa ilalim ng lupa. Ang mga bagay na hindi ko kailanman inisip na hahabulin ako. Hindi mo dapat malaman, Adrian.
Pero kung talagang gusto mo, kung hindi ka titigil, lumapit ako sa kanya. Ang mga mata ko'y tumitig sa kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid mo. Biglang tumigil ang mundo. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki. Ang labi niya ay bahagyang bumuka pero walang salitang lumabas. Ang mga alaala ng kapatid niyang si Marco, ang pagkawala nito. Ang mga taon ng paghahanap, lahat ng iyon ay bumagsak sa kanya tulad ng isang malupit na bagyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pero ang boses niya ay halos pabulong, puno ng takot. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ako ang dahilan ng lahat ng sakit niya. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto, pero ako ang dahilan kung bakit siya nawala. At wala akong magawa kundi magtago. Magtago sa likod ng pagmamahal mo. Magtago sa likod ng kasinungalingan. Dahil alam ko, kung nalaman mo ang katotohanan, hindi mo ako kayang patawarin. Napaluhod si Adrian, ang mga kamay niya ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang mundo ko'y tila bumagsak sa mga yapak niya. Ang lihim na matagal kong inilihim, ang kasinungalingan na naging pundasyon ng relasyon namin. Lahat ng iyon ay parang naglahad ng sarili nito sa harap namin. Naramdaman ko ang malamig na hangin, ang paghingal ni Adrian, ang bigat ng mundo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paano niya ako haharapin pagkatapos nito. Hindi ko alam kung paano ko siya mapuprotektahan mula sa sakit na dulot ko. Umalis ka, bulong niya, pero ang boses niya ay puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng pagkamuhi. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Hindi ko alam kung paano ako aalis, pero alam ko, ang bawat yapak palayo sa kanya ay magiging marka ng kasalanan ko. Ang bawat hakbang ay magiging alaala ng pagkawala ng taong minahal ko ng higit sa sarili ko. At sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang tumalikod, narinig ko ang boses niya puno ng poot at tanong, "Bakit mo ginawa to?" Bumalik ako sa aking apartment nang may bigat sa dibdib. Ang bawat hakbang ko sa makitid na pasilyo ay parang martilyong bumabagsak sa sahig. Hindi ako makatingin sa sarili kong refleksyon sa salamin sa elevator. Alam kong may ginawa akong kasuklam-suklam, ngunit hindi ko kayang magsisi. Hindi ko kayang bumalik. Ang ginawa ko ay para sa sarili kong kaligtasan at para sa kanya. O iyon ang gusto kong paniwalaan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang malamig na hangin ng kwarto. Tahimik, walang buhay. Ang dating magulong bahagi ng kwarto kung saan iniwan niya ang kanyang mga gamit ay malinis na. Kinuha niya ang lahat, ang mga litrato namin, ang mga libro niyang iniwan dito. Pati na ang jacket na madalas niyang ipahiram sa akin tuwing malamig, wala na. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay ko. Umupo ako sa sofa at tumitig sa dingding. Ang bawat sulok ng apartment ay parang sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi ko mapigilan ng mga luha. Malinaw pa sa alaala ko ang itsura niya kanina, ang sakit sa kanyang mga mata nang sabihin kong hindi ko na siya mahal. Ang totoo, mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero ang pagmamahal ko ang mismong dahilan kung bakit ko siya niloko. Pinilit kong bumalik sa dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako pwedeng mahuli. Ang sekreto kung matagal ko nang inilihim ay isang bagay na hindi niya kailanman dapat malaman. Kung alam lang niya kung sino ako noon, magbabago ang lahat. Mawawala ang tingin niya sa akin. Mawawasak ang imahe ko sa kanyang mga mata. Mas mabuti nang ako ang magmukhang masama kaysa malaman niya ang katotohanan. Hindi ko maalis sa isip ko ang huling sagutan namin. Ano ba talaga ang problema, Mia? May ginawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Sigaw niya habang hawak ang braso ko. Ramdam ko ang desperasyon sa kanyang tinig, ang pagkapit niya sa akin kahit pinipilit ko siyang palayuin. Pero hindi ako nagsalita. Tumitig lang ako sa kanya at sinabi ang mga salitang alam kong sisira sa kanya. Hindi na kita mahal, hindi na kita kailangan.
Ang sakit sa kanyang mukha ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pero wala akong magawa. Kailangan kong gawin iyon. Kailangan kong magpanggap na hindi ko siya mahal para maprotektahan ang sekreto ko. Kung nalaman niya kung sino ako, kung ano ang ginawa ko noon, sisingilin ako ng lahat ng kasalanan ko. Ang tahimik kong buhay, ang mundong itinayo ko mula sa abo ng nakaraan ay maglalaho. Tumayo ako mula sa sofa at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw sa lungsod ay kumikislap, ngunit parang wala itong sigla. Sa loob ko, may bumubulong na tanong. Tama ba ang ginawa ko? Pero paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung malaman niyang may dugo akong kinasangkutan na may mga taong nasaktan dahil sa mga desisyong ginawa ko? Hindi niya ako maiintindihan. Ang Mia na kilala niya ay isang huwad, isang ilusyon. Ang Mia na minahal niya ay hindi ang tunay na ako. Bigla kong narinig ang tunog ng telepono sa mesa. Napalingon ako at parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang tensyon sa paligid. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang telepono. May mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ito at bumuhos ang malamig na pawis sa noo ko. Mia, alam ko kung sino ka. Hindi mo kayang tumakbo magpakailanman. Magkikita tayo. Halos mabitiwan ko ang telepono. Ang sekreto ko, ang nakaraan ko, tila unti-unting umaahon mula sa libing na matagal ko nang tinakasan. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman? At bakit ngayon, sa sandaling iniwan ko ang taong pinakamahalaga sa akin? Ang mga kamay ko ay nanginginig habang inilapag ko ang telepono sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sekreto ko ay parang isang halimaw na muling bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang mga tanong sa isip ko ay nag-iingay, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Tumingin ako sa bintana at naramdaman ang malamig na hangin mula sa labas. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ang sakit na idinulot ko kay Lucas, ang pagtataboy ko sa kanya, isa lang ang pumasok sa isip ko. Siya lang ang taong maaaring makatulong sa akin. Siya lang ang maaaring sumagip sa akin mula sa bagyong paparating. Ngunit paano ko siya haharapin? Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan matapos kong sirain ang puso niya? Ang sekreto ko ay maaaring pumatay sa relasyon namin, ngunit ang pagkawala niya ay parang unti-unting pagpatay sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sa loob ng katahimikan, narinig ko ang sariling boses ko. Lucas, bulong ko, kailangan kita. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, may kumatok sa pinto. Nagising ako sa isang madilim na silid, malamig ang simoy ng hangin, at tila pinagtaksilan ako ng sariling katawan. Ang kaba sa dibdib ko ay parang nag-aalab na apoy na nagbabanta na lamunin ang aking pagkatao. Ang mga mata ko'y unti-unting nag-adjust sa dilim at doon ko nakita ang silweta ni Adrian. Nakaupo sa isang silya, nakapangalumbaba, ang tingin ay nakatuon sa akin. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o katotohanan, pero ang bawat paghinga ko ay mabigat, parang may naglalagay ng bato sa dibdib ko. Alam mo bang mahirap magtiwala sa isang taong hindi marunong magsabi ng totoo? Tanong niya, ang boses niya ay malamig ngunit may bahid ng sakit. Hindi siya tumingin sa akin, nakapako ang mga mata niya sa sahig na tila may hinahanap na sagot. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sisimula ng paliwanag. Ang damdamin ko ay parang sinasakal, gusto kong humingi ng tawad, magpaliwanag, pero natatakot akong mas lalo lamang siyang masaktan. Nag-iingat akong magsalita dahil alam kong bawat salitang bibitawan ko ay maaaring magtulak sa kanya palayo. Adrian, ang tanging nasambit ko, mahina ngunit puno ng pakiusap. Tumingin siya sa akin ng bigla, ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkabigo. Anong Adrian? Sabi mo mahal mo ako, pero ano itong nalaman ko?
Ang boses niya'y tumataas, hindi na niya mapigilan ang emosyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang larawan na pilit kong itinago sa loob ng maraming taon. Larawan naming mag-asawa ng taong iniwan ko, si Gabriel. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng ito. Ang nakaraan ko ay matagal ko ng pilit nililibing, pero ngayon, nakalantad na ito sa harapan ng lalaking pinakamamahal ko. At ang mas masakit, siya mismo ang nakahanap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Adrian, ang tinig niya'y nanginginig. Akala ko kilala kita, akala ko totoo ka sa akin. Pero ano to? May asawa ka? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Wala na kami, sagot ko, mahina, halos hindi marinig. Matagal na kaming tapos, hindi ko sinabi kasi natakot ako. Natakot akong mawala ka kapag nalaman mo. Tumawa siya, isang mapait na tawa. Mawala ako? Ano bang akala mo na magpapanggap akong okay kahit niloko mo ako? Natatanggapin ko ang lahat ng ito nang walang tanong, maling-mali ka. Tumayo siya mula sa silya, ang larawan ay inihagis sa mesa. Ang dami mong sinira, hindi mo ba alam yon? Parang kinakaladkad ng hangin ang sarili kong puso. Gusto kong sumigaw, magpaliwanag, humingi ng tawad, pero alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon para maibalik ang tiwala niya. Ang bawat hakbang niya papalayo ay parang mga sugat na lalong lumalalim. Bakit ka ba natatakot? Ano bang tinatago mo bukod dito? Tanong niya at tumigil siya sa harap ng pintuan. Ang tanong na iyon ay parang kidlat, direkta, masakit at may halong duda. Hindi ko masagot. Parang naubusan ako ng hangin. Adrian, hindi ko ginusto to. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Pero kung alam mo lang kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Sumandal ako sa pader, mahigpit na yakap sa sarili kong katawan. Ang nakaraan ko ay parang isang multo, hindi ko matakasan kahit anong gawin ko. Sabihin mo na kasi, sabihin mo ang totoo, gusto kong malaman ang buong kwento. Madiin niyang utos, ang mga mata niya ay nagbabaga. Huminga ako ng malalim, pilit nilalabanan ng pangamba. May dahilan kung bakit iniwan ko si Gabriel, hindi lang basta simpleng hiwalayan. May nangyari, may bagay na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Pero ginawa ko to para protektahan ang sarili ko at ikaw. Lalong tumindi ang titig niya. Protektahan ako? Sa anong paraan? Sinungaling ka, hindi mo ako protektado. Ang ginawa mo, sinaktan mo ako. Adrian, hindi mo naiintindihan. Kung alam mo lang kung anong klaseng tao si Gabriel, kung alam mo lang kung gaano kadelikado ang sitwasyon ko noon, maiintindihan mo kung bakit ako ganito. Ang boses ko'y nanginginig pero alam kong hindi pa rin sapat ang paliwanag ko. Tumalikod siya, tila hindi na kayang makinig, ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa may pinto. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Ano bang kinatatakutan mo? Sino ba talaga si Gabriel? At bakit ka natatakot na malaman ko ang totoo? Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga sigawan, ang takot, ang malamlam na ilaw sa lumang apartment, ang mga galos sa balat ko. Ang mga banta ni Gabriel na babawiin ang buhay ko kung sakaling lumayo ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin iyon kay Adrian. Hindi ko alam kung paano ko ilalantad ang sugat na matagal ko nang gustong kalimutan. Hindi mo ba talaga nararamdaman kung gaano kita kamahal, Adrian? Hindi ko sinabi dahil kung alam mo ang totoo, baka mas lalo kang mapahamak. Nang hina ang boses ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong sinasabi. Tahimik siya, ang mga matay nakatingin sa akin na parang hinuhukay ang bawat lihim na itinatago ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na parang makakawala na ang lahat ng tinatago ko. Kung ganoon, sabihin mo lahat bago ako tuluyang mawala sa'yo.
Nagbukas ang pintuan at pumasok ang isang estranghero, isang lalaking may pamilyar na muka. Malamig ang tingin niya at ang presensya niya ay nagdala ng kilabot sa buong silid. "Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Clara," sabi ng lalaki. "Ako na ang magpapaliwanag para sa'yo." Si Gabriel, hinugot ko ang huling hininga ko bago buksan ang pinto. Ang lamig ng bakal na doorknob ay tila sumasalamin sa nararamdaman ko. Malamig, matigas at walang buhay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Andrew ngayong alam kong unti-unti nang bumibigat ang mga tanong niya tungkol sa akin. Alam kong may kutob siya. Hindi na siya ang dating tahimik at mapagpasensyang lalaki na nakilala ko. Ngayon, ang bawat salitang binibitawan niya ay may halong pagdududa. Matalas, tulad ng punyal na handang tumarak. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang madilim na sala. Nakaupo siya, tahimik, sa gilid ng sofa. Ang mga braso'y nakasandal sa tuhod at ang tingin niya ay diretso sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Ang bawat galaw ko, bawat hakbang papalapit sa kanya, ay parang isang mabigat na martilyo na bumabagsak sa puso ko. "Late ka na naman," aniya, hindi tumitingin sa akin. Ang tinig niya ay mababa, ngunit may halong hinanakit. "Hindi ko na malayan ang oras," sagot ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Hindi man niya sabihin, ramdam ko. Huminga siya ng malalim sa katumayo. Sa wakas tumingin siya sa akin, isang titig na parang hinuhukay ang bawat lihim sa kaluluwa ko. "Saan ka galing, Claire?" Hindi ko alam kung bakit, pero ang tanong na iyon ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi ito simpleng tanong, hindi ito isang bagay na masasagot ko ng walang pag-iingat. Hindi ko siya masagot. Sa halip, tumingin ako sa sahig, umaasang hindi niya maririnig ang kaba ng dibdib ko. "Claire, ilang beses na kitang tinanong. Ilang beses na kitang hinintay," sabi niya, mas madiin. "Ano ba ang tinatago mo sa akin?" Ang bawat salita niya ay parang lason na sumisingit sa hangin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, galit, lungkot, at ang masakit pa, pagmamakaawa. Ayaw kong makita iyon. Ayaw kong masaktan siya. Pero ang totoo, wala akong magawa. "Andrew, wala akong tinatago," sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Natawa siya, pero hindi iyon masaya. Isang malamig na halakhak na tila nagsasabing alam na niya ang sagot, pero hinihintay pa rin niya akong umamin. Lumapit siya sa akin, at ang bawat hakbang niya ay nagdulot ng panibagong dagok sa dibdib ko. Sa huli, huminto siya sa harapan ko. Ang mukha niya ay ilang pulgada lamang ang layo sa akin. "Hindi mo ako maloloko, Claire. Alam kong may itinatago ka. Alam kong may dahilan kung bakit lagi kang aligaga, kung bakit palaging may excuses ka. Sabihin mo na sa akin, ano ba ang sekreto mo?" Para akong sinampal ng hangin. Hindi ko alam kung paano ko pipigilin ang sarili ko. Gusto kong umamin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang madilim na bahagi ng nakaraan ko. Ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman kayang maging totoo sa kanya. Pero alam ko, sa sandaling gawin ko iyon, mawawala siya sa akin. "Andrew, hindi mo naiintindihan," bulong ko, halos hindi na marinig ang sarili ko. "Oo nga, Claire, hindi ko naiintindihan. At alam mo kung bakit? Dahil hindi mo ako hinayaang maintindihan kita." Sigaw niya, hindi ko na kinaya. Tumalikod ako, pilit na tinatago ang mga luha sa mata ko. Hindi ko kayang maramdaman ang sakit na dulot ng mga salita niya. Pero bago ko pa siya tuluyang iwan, narinig ko ang isang bagay na nagpahinto sa akin. "Sinungaling ka, Claire? Sinungaling ka?" Tumigil ang mundo ko. Ang bawat paghinga ko'y parang may nakaharang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon, pero may parte sa akin na alam kong totoo iyon. Oo, sinungaling ako. Niloko ko siya. Pero hindi dahil gusto ko. Niloko ko siya dahil kailangan.
Niloko ko siya dahil hindi ko kayang ipakita sa kanya ang totoo. Bago ko pa maipon ng lakas na sumagot, naramdaman ko ang malamig na bagay sa kamay ko. Pagtingin ko, hawak na niya ang cellphone ko. Alam ko ang lahat, Claire, bulong niya, mas malamig ngayon. Napako ang tingin ko sa kanya. Ang cellphone ko, ang tanging bagay na may hawak ng lahat ng sikreto ko. Ang bawat mensahe, ang bawat tawag, ang bawat larawan ng nakaraan ko. Ang mga bagay na pilit kong tinatago sa kanya. Andrew, ibalik mo iyan, sabi ko, halos nagmamakaawa na. Pero ngumiti siya, isang nangiti na puno ng sakit at galit. Hindi mo na ako maloloko, Claire. Hindi mo na ako masasaktan ng ganito. Bago ko pa siya mapigilan, pinindot niya ang screen. At ang unang larawan na lumabas ay ang bagay na kinatatakutan ko. Isang larawan ng isang batang babae, 8 taong gulang, nakangiti at yakap-yakap ang isang lalaking may peklat sa mukha. Ang batang babae ay ako. Ang lalaking iyon ay si Elias. Ang taong hindi ko kailanman gustong banggitin, ang taong may hawak ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pero bago pa ako makapagsalita, tumingin si Andrew sa akin at ang tanong niya ay mas matalim kaysa kanina. Sino siya, Claire? Sino siya? At doon ko naramdaman ang totoong takot. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Dahil ang sagot sa tanong niya ay ang bagay na maaaring tuluyang sumira sa amin. Pinili kong umupo sa pinakamadilim na bahagi ng silid, malapit sa basag na bintana, kung saan ang lamig ng hangin ay tila sinasadya akong yakapin. Sa bawat hakbang niya papalapit, pakiramdam ko'y bumibigat ang hangin, para bang ang bawat galaw niya ay may dalang alingawngaw ng mga maling desisyon ko. Hindi ko na kayang baliwalain ang titig niyang puno ng tanong, ng sakit at ng galit. At sa kabila ng lahat, naroon din ang isang bagay na mas mahirap tanggapin, ang tiwala na hindi niya lubos na kayang bitawan. Ano ba talaga ang dahilan? Ha? Tanong niya, ang tinig niya ay punit-punit na parang mga pahina ng lihim na aklat. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako sinaktan kung sinabi mo naman noon na ako lang ang mahal mo? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Parang lahat ng salita sa mundo ay biglang nawala sa dila ko. Iniwan ako sa kawalan. Naisip kong tumakbo na muling magtago tulad ng ginawa ko noon. Ngunit ang mga mata niya ay tila humihila sa akin. Pinipilit akong harapin ang katotohanan. Hindi mo maiintindihan? Mahinang sagot ko. Halos bulong lang, ngunit sapat na para marinig niya. Subukan mo akong tulungan na maintindihan. Sigaw niya at naramdaman ko ang bigat ng desperasyon sa boses niya. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba ang tinatago mo? Napatingin ako sa kamay ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipilit kong pigilan ang luha. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Ang bawat salita tungkol sa nakaraan ko ay parang lason. Isang lason na hindi ko gustong ipasa sa kanya. Isang lason na maaaring sirain ang lahat nang mayroon pa kami. Pero hindi ko na kayang tumakas. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Sabi ko, pilit na pinatatag ang boses ko, kahit na durog-durog na ang puso ko. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Protektahan ako? Ulit niya tumatawa ng mapait. Niloko mo ako para protektahan ako? Ano ba talaga ang pinoprotektahan mo, ha? Ako o ang sarili mo? Hindi ko siya masagot. Alam kong tama ang hinala niya. Ang pinoprotektahan ko ay hindi siya, ako. Ang sarili kong sekreto. Ang kasalanang hindi ko kayang aminin kahit sa sarili ko. Ang alaala ng nakaraan na pilit kong nililibing ngunit patuloy na bumabangon. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Tumigil siya sa harap ko at ang titig niya ay tila nanunuot sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano ko siya matatakasan, kung paano ko siya papatahimikin. Sabihin mo na, bulong niya, ngunit mas matalim kaysa sa sigaw.
Sabihin mo na bago tuluyang mawala ang lahat. Napapikit ako, pilit na nilalabanan ang mga alaala. Ngunit masyado silang malakas. Bumalik sila, parang mga multo na hindi ko kayang paalisin. Ang gabing iyon, ang gabing pinili kong gawin ang bagay na hindi ko dapat ginawa. Ang gabing naging dahilan kung bakit ako nagtatago ngayon. Ang gabing nagbigay sa akin ng sekreto na hindi ko kayang isiwalat. Nangyayari ito dahil sa isang tao, mahinang sabi ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang tinig niya ay puno ng pagkalito. Sino ang taong iyon? At doon, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita na kailangang lumabas sa bibig ko. Hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko kayang harapin ang sakit na maaaring makita ko sa mukha niya. Ngunit wala na akong pagpipilian. Kailangang malaman niya. Kailangang malaman niya ang bahagi ng katotohanan kahit hindi lahat. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong lumayo. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang pagyanig ng boses ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi kita kayang mahalin ng buo. Dahil kung gagawin ko, baka masaktan ka. Siya? Ulit niya, naguguluhan. Sino siya? Sa wakas, nagtaas ako ng tingin at hinarap ang mga mata niya. Ang sakit na naroon ay halos hindi ko kayang tingnan. Ngunit alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong sabihin sa kanya, kahit pa alam kong maaaring ito ang huling pagkakataon naming mag-usap. Siya ang taong akala mo'y wala ng kaugnayan sa akin, sagot ko, at naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Siya ang taong akala mo'y matagal nang nawala sa buhay ko. Pero hindi, nandito pa rin siya, at siya ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Tumahimik siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga kasalanan ko, ng lahat ng mga desisyon ko. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Alam kong malapit nang sumabog ang lahat, malapit nang magbago ang lahat. Sabihin mo sa akin ang pangalan niya, bulong niya, ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang hampas ng alon sa pader. At sa wakas, sinabi ko ang pangalan. Ang pangalan na matagal ko nang tinatago. Ang pangalan na nagpabago ng buhay ko. Ang pangalan na naging dahilan kung bakit ko siya niloko. Ngunit bago pa man siya makapag-react, narinig namin ang isang tunog mula sa labas ng bintana. Isang tunog na tila nagbabanta. Napalingon kami pareho at doon namin nakita ang isang anino sa dilim. Hindi ko na alam kung sino ang mas natakot sa amin. Ngunit alam kong sa puntong iyon, hindi na ito tungkol sa amin lang. Ang sekreto ko'y hindi na lamang isang bagay na iniingatan ko. Ang sekreto ko'y isang bagay na maaaring pumatay. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na kayang lamunin ang buong pagkatao ko. Ang lamig ng hangin ay parang yakap ng takot na bumabalot sa akin. Alam kong sa sandaling tumapak ako sa lugar na ito, wala nang atrasan. Hindi ko na maitatago ang katotohanan. Pero kailangan kong magpanggap para sa kanya, para sa akin, at higit sa lahat, para sa sikreto kong hindi pwedeng lumabas. Si Marco ay nakaupo sa sofa, tahimik, ngunit ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa, parang may nagbabadyang bagyo. Kailangan nating mag-usap, malamig niyang sabi habang pinipisil ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit alam kong nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa bawat galaw ko. Umupo ako sa tapat niya, pilit pinapanatili ang normal na ekspresyon ng mukha ko, kahit na ang mga palad ko ay pawis na pawis. Ano bang gusto mong pag-usapan? Tanong ko, pinipilit gawing kalmado ang boses ko, kahit na ang puso ko ay parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Tumingin siya sa akin, at sa wakas nagtagpo ang aming mga mata. Ang sakit at galit na nakikita ko sa mga mata niya ay parang palaso na tumama sa dibdib ko. Bakit mo ginawa sa akin yon? Tanong niya, mabagal ngunit puno ng puot.
Sinabi mo sa akin na mahal mo ako, pero bakit mo ako niloko? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang mga salitang gusto kong sabihin ay nakatali sa dila ko, parang may pumipigil. Hindi ko pwedeng ipaliwanag ang lahat. Hindi ko pwedeng aminin ang buong katotohanan. Kapag ginawa ko yun, babagsak ang buong mundo ko. Marco, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto na masaktan ka, sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon. Hindi sapat para burahin ang mga sugat na iniwan ko sa puso niya. Tumawa siya, pero hindi ito masaya. Isang mapait na halakhak na mas lalong nagpaigting ng bigat sa hangin sa pagitan naming dalawa. Hindi mo sinasadya? Ulit niya, puno ng sarkasmo. Alam mo bang halos masira ang buhay ko dahil sa ginawa mo? Pinagkatiwalaan kita pero niloko mo ako. Pumikit ako, pilit nilulunok ang kirot na nararamdaman ko. Alam kong hindi ko siya masisisi. Alam kong tama siya pero hindi ko pwedeng sabihin kung bakit. Hindi ko pwedeng ibunyag ang sikreto ko. Hindi siya handa at hindi rin ako. Kaya pinili kong gumawa ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan na masakit pero kailangan. Marco, may dahilan ako. Pero hindi ko siya pwedeng sabihin sa'yo ngayon. Sagot ko, mahina ang boses. Tumayo siya mula sa pagkakaupo, ang mga kamao niya ay mahigpit na nakasara. Parang sasabog siya anumang sandali. Anong klaseng dahilan? Sabihin mo sa akin, deserve kong malaman. Sigaw niya at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumayo din ako, ngunit hindi ko siya nilapitan. Hindi ko kayang harapin ang galit niya, hindi ko kayang makita ang sakit na dulot ko. Marco, hindi mo maiintindihan. Hindi mo kayang tanggapin, sagot ko, pilit pinipigilan ang mga luha na gustong kumawala. Ginawa ko to para protektahan ang sarili ko, para protektahan ang lahat. Lalong nagdilim ang ekspresyon niya. Protektahan ang sarili mo, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, puno ng pagdududa. Ano ba ang tinatago mo? Sabihin mo na. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko ay parang isang patibong na unti-unting bumabalot sa akin. Pero bago pa ako makahanap ng sagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa at saglit na tumingin sa screen. Ang ekspresyon niya ay biglang nagbago. Naghalo ang pagkabigla at galit. Ikaw ang nagbigay ng impormasyon sa kanila. Sabi niya, mahina ngunit puno ng puot. Ikaw ang nagsabi kung nasaan ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Nanigas ang buong katawan ko. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Alam ko kung sino ang sila. Pero bago pa ako makapagpaliwanag, biglang may narinig kaming kalabog mula sa labas ng bahay. Pareho kaming napalingon sa pintuan at sa sandaling iyon alam kong tapos na ang lahat. Nakita ko ang anino ng isang lalaking may hawak na baril. Ang pintuan ay unti-unting bumukas at ang malamig na hangin ay parang nagbabanta sa amin. Si Marco ay napatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng tanong at takot. Pero hindi na siya nakapagsalita. Naunang dumating ang sigaw. Napatingin ako sa mga kamay kong nanginginig habang hawak ang maliit na kahon na natagpuan ko sa ilalim ng lumang aparador. Ang kahon na iyon, na halos maagnas na sa kalumaan, ay tila may sariling pulso. Parang may buhay, parang naririnig ko ang mahinang kabog mula sa loob nito. Sa ilang segundong katahimikan, parang huminto ang paligid. Nasa pagitan ako ng takot at pagkasabik, ngunit alam kong wala nang balikan. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito, kung bakit ko siya niloko, at kung bakit hindi ko kailanman maaaring sabihin ang totoo. Bago ko pa man mabuksan ang kahon, narinig ko ang mahinang yabag sa sahig. Tumigil ang mundo ko. Sino iyon? Alam kong mag-isa lang ako sa bahay na ito. Napapikit ako, pilit pinapakalma ang sarili. Ang bawat pintig ng puso ko'y
parang malakas na tambol sa tahimik na silid. Leah, bumagsak ang pangalan ko mula sa pamilyar na boses na iyon. Si Marco, narito siya. Nilingon ko siya habang pilit tinatago ang kaba sa mukha ko. Nakatayo siya sa may pinto, hawak ang cellphone sa isang kamay at may hawak na envelope sa kabila. Ang mga mata niya punong-puno ng pagtataka at pagdududa. Hindi ko alam kung anong mas matindi sa nararamdaman ko, ang takot na baka nakita niya ako o ang sakit na narito siya at muling hinahanap ang mga sagot na hindi ko kayang ibigay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, tinig ko'y pilit na pinapakalma. Dapat yata akong magtanong niyan sa'yo. Sagot niya, mabigat ang boses. Lumapit siya ng dahan-dahan, bawat hakbang niya ay parang suntok sa dibdib ko. Ano ba talaga ang nangyayari, Leah? Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo? Ano ang tinatago mo sa akin? Ang mga salita niya ay parang mga sibat na tumatama sa mga lihim kong pilit kong binabaon. Pero hindi ko siya maaaring bigyan ng sagot. Dahil kapag nalaman niya ang lahat, kapag nalaman niya kung sino ako noon, wala nang babalikan kami. Kaya't kailangan kong magsinungaling kahit alam kong masisira ko siya sa proseso. Marco, nagkibit balikat ako, pilit nang ngumiti kahit ramdam kong nanginginig ang labi ko. Wala kang kailangang alamin, hindi ka dapat naririto. Wala, Leah, nakita ko ang sulat na ito sa kwarto mo. Inangat niya ang hawak niyang envelope at itinaas sa harapan ko. Kilala mo ba kung sino ang nagpadala nito? Wala kang sinasabing kahit ano sa akin, pero sinasabi rito na may kinalaman ka sa isang bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Napalunok ako ang sulat, hindi ko naisip na makikita niya iyon. Ang mga mata ko'y mabilis na bumalik sa kahon na hawak ko, na pilit kong ikinubli sa likod ko. Hindi niya dapat makita ito. Hindi niya dapat malaman kung ano ang nasa loob nito. Wala iyang kwenta, Marco. Mabilis kong sagot, nagpupumilit na tanggalin ang atensyon niya sa kahit anumang pinaghihinalaan niya. Kalokohan lang iyan, wag mong intindihin. Ngunit masyado siyang matalino para sa mga ganitong klase ng kasinungalingan. Ang mga mata niya'y nakatingin sa akin, matalim, parang sinusubukang basahin ang kaluluwa ko. At ilang saglit lang, nakita ko ang pagbitaw niya sa envelope at ang mabilis niyang paglingon sa kahon na hawak ko. Anong nasa likod mo? Tanong niya. Wala, sagot ko, agad na umatras. Ngunit huli na, mabilis ang kilos niya. Hinawakan niya ang braso ko at bago ko pa man matutulan, nakuha niya ang kahon mula sa mga kamay ko. Marco, huwag! Ngunit binuksan niya. Ang laman ng kahon ay ang bagay na matagal ko ng pilit itinatago. Ang bagay na nag-uugat ng lahat ng kasinungalingan ko. Isang lumang litrato, isang itim na kwintas, at isang nakasulat na pangalan sa likod ng litrato. Ang pangalang iyon na hindi ko na dapat naririnig pa. Ang pangalan ni Elias, nanlaki ang mga mata ni Marco. Sino si Elias? Tanong niya, ngunit hindi ko kayang sagutin. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya na parang unti-unting gumuguho sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya mula sa pagkalito, sa galit at sa wakas, sa sakit. Sinabi mo sa akin na wala kang itinatago. Sinabi mo sa akin na ako lang, aniya, nanginginig ang boses. Ngunit sino siya, Leah? Bakit mo siya itinatago sa akin at bakit nasa kahon ang mga bagay na ito? Hindi ko kayang sumagot. Ang totoo ay masyadong delikado. Si Elias ang nakaraan ko, ang bahagi ng buhay ko na pilit kong inilibing. Ngunit ang pag-ibig ni Marco, hindi niya iyon maiintindihan. Hindi niya kailanman matatanggap na minsan kailangan kong lumayo at magsinungaling para lamang protektahan ang sarili ko. Ngunit sa saglit na iyon, bago ko pa man na proseso ang lahat, bumukas ang pinto ng bahay. Isang lalaking hindi ko inaasahan ang pumasok. Ang lalaking matagal nang wala sa buhay ko, ngunit ngayon ay narito, nakatayo sa harapan namin. Si Elias. Ang gabi ay tahimik,
ngunit ang tibok ng puso ko ay parang kanyon sa loob ng aking dibdib. Nasa harap ko siya, siya na minsang pinagkatiwalaan ko, siya na minsang minahal ko. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, tila naghahanap ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingang itinapon ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang pagyanig ng aking kamay habang hawak ko ang isang baso ng tubig, ngunit hindi ko maipakita ang kahinaan. Hindi ko maaaring ipakita na may anumang mali. Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi kita huhusgahan. Sabi niya, ang tinig ay malambing, ngunit may halong determinasyon. Alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya makuha ang sagot na hinahanap niya. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya ang totoo kung ang totoo mismo ang maaaring sirain ang lahat, hindi lang ang tiwala niya, kundi pati ang buhay ko? Pinilit kong ngumiti, ngunit alam kong hindi ito umabot sa mga mata ko. Wala akong itinatago, sagot ko, pilit na pinapanatili ang kalma sa aking boses. Ngunit nararamdaman kong lalong humihigpit ang hawak niya sa aking braso. Hindi siya naniniwala. Alam ko na ang tungkol sa lihim mo, bulong niya, halos pabulong, ngunit sapat na upang maramdaman kong bumagsak ang mundo ko. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong tumama sa aking dibdib. Alam niya? Paano? Sino ang nagsabi sa kanya? Nagsimula kong maramdaman ang malamig na pawis sa aking noo. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot ko, pilit na iniwas ang tingin sa kanyang mga mata. Ngunit alam kong hindi ko siya maloloko. Alam ko kung gaano siya katalino, kung gaano siya kalalim mag-isip. At ang pinakamalaking takot ko ay narito na sa harap ko, ang posibilidad na alam niya ang lahat. Yung nangyari noong nakaraang taon, sinabi niya iyon ng may bigat, tila sinusubukan niyang basagin ang pader na itinayo ko sa pagitan namin. May mga bagay na hindi mo sinabi sa akin, hindi ba? May mga bagay na nilihim ka. Napalunok ako ng laway, pilit na nilalabanan ng kilabot na lumalapit sa akin. Akala ko na ilibing ko na ang nakaraan, ngunit heto na ulit ito, bumabalik upang guluhin ang buhay ko. Hindi ko magawang magsalita. Ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa kanya, ngunit ang utak ko ay nagmamadaling maghanap ng paraan upang makaligtas. Kung inamin ko ang lahat, mawawala siya sa akin. Kung magpapanggap akong walang alam, baka mas masaktan siya. Paano ko pipiliin ang tamang daan kung ang bawat landas ay puno ng sakit? Lumapit siya sa akin, ang mukha niya ay nasa pagitan ng galit at awa. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo ako niloko? Ang tinig niya ay punit-punit at hindi ko magawang mapigilan ang sarili kong mapaluha. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na iyon. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam kong ang sagot ko ay magpapabagsak sa lahat ng itinayo naming dalawa. Para sa sarili ko, bulalas ko na lamang, hindi na kayang pigilan ang bugso ng damdamin. Ginawa ko iyon para protektahan ang sarili ko. Hindi ko ginusto na masaktan ka, pero wala akong ibang pagpipilian. Ang boses ko ay bumaon sa katahimikan ng gabi at sa wakas ay nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Alam kong nasaktan ko siya, ngunit hindi niya alam kung gaano rin kasakit para sa akin ang ginagawa ko. Protektahan ang sarili mo? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Ano ang kailangan mong protektahan? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi mo ba ako mahal? Ang bawat tanong niya ay parang hampas sa akin at hindi ko magawang sagutin ang mga ito. Mahal ko siya, oo, ngunit paano ko may padaramang totoo iyon kung ang mga kilos ko ay taliwas? Bigla siyang tumalikod, ngunit bago siya tuluyang lumayo, tumigil siya at muling tumingin sa akin. Sabihin mo sa akin ang isang bagay, bulong niya, ang tinig ay malamig at puno ng hinanakit. Ang lahat ba ng pinakita mo sa akin ay peke? Hindi ko magawang sumagot, hindi dahil peke ang lahat, kundi dahil alam kong sa sagot ko, maaaring mas lalo siyang masaktan.
Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan namin at sa wakas ay humakbang siya palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim, tumigil siya at muling nagsalita. Ang tinig niya ay puno ng bigat na hindi ko inaasahan. Alam ko ang totoo, sabi niya, at sa bawat salita ay parang bumagsak ang mundo ko. Alam ko kung sino ka, at alam ko kung ano ang ginawa mo. Napaluhod ako sa lupa. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pinipilit kong hanapin ang lakas na nawala sa akin. Paano niya nalaman? Sino ang nagsabi sa kanya? Ngunit bago ko pa magawang mag-isip, narinig ko ang tunog ng kanyang mga yapak na unti-unting naglalaho sa dilim. At doon ko lang napansin ang isang bagay, isang papel na iniwan niya sa mesa. Nakatupi ngunit may halatang sulat. Dahan-dahan ko itong kinuha, ang mga kamay ko ay nanginginig sa kaba. Binuksan ko ang papel at doon ko nakita ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Alam ko ang lahat, hindi mo na maitatago ang sekreto mo. Sa loob ng madilim na silid, ako'y nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang litrato na matagal ko nang tinago. Nababalot ito ng alikabok, parang ang mga alaala na pilit kong kinalimutan. Ngunit ngayong gabi, bumabalik ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kasinungalingan na itinahi ko upang maprotektahan ang sarili. Sa likod ng litrato, nakasulat ang pangalan niya, ang taong minahal ko ngunit sinira ko, si Adrian. Ang kanyang nangiti ay tila araw na nagpapaliwanag sa madilim kong mundo. Hindi niya alam kung gaano niya ako binago, kung paano niya ako pinaniwala na may pag-asa pa kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Pero hindi rin niya alam ang mga bagay na itinago ko. Ang mga bagay na hindi ko kailanman kayang ipaalam sa kanya. Nagsimula ang lahat noong nagtanong siya, bakit parang laging may tinatago ka sa akin? Napatigil ako. Tumama ang tanong na iyon sa puso ko. Parang kutsilyo na unti-unting bumaon. Alam kong may karapatan siyang malaman ang totoo, pero paano ko sasabihin? Paano ko ipapakita ang bahaging iyon ng sarili ko na matagal ko nang kinatatakutang makita ng kahit sino? Ang ginawa ko lang ay ngumiti, isang ngiti na puno ng kasinungalingan. Wala akong tinatago, Adrian. Sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Baka masyado mo lang akong iniisip. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, pero hindi niya ako pinilit, hindi pa. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, kapag handa ka nang magkwento, nandito lang ako. Ang mga salitang iyon ang nagpatindi ng takot ko. Paano kung malaman niya? Paano kung makita niya kung sino talaga ako? Hindi ko kayang mawala siya. Mas mabuti nang ako ang manira ng lahat, kaysa siya ang lumayo dahil sa katotohanan. Kaya sinimulan ko ang plano. Unti-unti kong tinanggal ang sarili ko sa buhay niya. Sinadya kong magpakita ng malamig na ugali. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya. Hindi ko na binabasa ang mga mensahe niya. Kapag nagkikita kami, palaging may dahilan ako para umalis agad. Nararamdaman ko ang sakit sa mga mata niya, ang tanong na hindi niya mabigkas. Pero hindi ko siya binigyan ng sagot, hindi ko siya binigyan ng paliwanag. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang nagsabi, hindi mo na ba ako mahal? Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang mga sumunod na salita. Parang may ibang boses ang gumamit sa bibig ko. Hindi na, sagot ko, malamig at walang emosyon. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, ang sakit na hindi niya maitago. Tumalikod siya, umalis, at hindi na muling bumalik. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko ligtas na ako. Pero sa bawat gabi, bumabalik siya sa alaala ko. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ang mga pangakong binitawan niya, ang halakhak niya na pumupuno sa katahimikan ng mundo ko. At sa tuwing naiisip ko ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga kasinungalingang itinapon ko sa kanya. Ngunit ang tunay na bangungot ay dumating 1 linggo matapos ang huling pag-uusap namin. Nagising ako sa tunog ng mga mensahe sa telepono ko. Isa lang ang sender, si Adrian. Pero ang laman ng mga mensahe ay hindi ang
Inaasahan ko. Isa itong litrato ng lumang dokumento, ang dokumentong matagal ko ng pilit na kinukubli. Nakita niya, alam na niya. Ang dokumentong iyon ay ang pinaka-pinoprotektahan ko. Ang dokumentong nagpapatunay na ang pangalan ko ngayon ay hindi ang tunay kong pangalan, na ang buhay ko ay puro pagkukunwari. Ilang taon na ang nakalipas mula noong tumakas ako sa isang sitwasyon na halos ikinamatay ko. Ang pangalan ko noon, ang pagkatao ko noon, lahat ng iyon ay naglaho nang tumakas ako. At ngayon, narito ang dokumento, hawak ni Adrian, ang taong sinira ko upang maitago ito. Gusto kong malaman ng totoo ang huling mensahe niya. Sino ka talaga? Nabitawan ko ang telepono, parang bumagsak ang buong mundo sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang dokumento. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang sekreto ko. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi ko na siya pwedeng takasan.